Magandang umaga sa lahat ng ating mga supporter at sa lahat ng Marcos loyalist dyan. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako yung mahanga sa inyong, alam niya, pagpapagal at pakikipaglaban sa katotohanan. So, maraming salamat din sa mga pastor at taga-subaybay ng channel na ito dito sa Pilgrimage of Grace. At naway patuloy kayong susubaybay sa ating mga talakayan. So sa mga bago dyan, bago kayo manood, at kung bago tayo magsimula sa channel na ito, mag-subscribe kayo sa channel na ito. Dito tayo mag-uusap, makipagtalakayan sa mga bagay patungkol sa relihiyon at politika. Ngayon, mayroon tayong i-open na isang hindi kapanipaniwala na mga pangyayari kasi nakikita nyo, ang mga Marcos loyalist, parami ng parami. So ang tanong dyan, parami ba ng parami ang mga Marcos loyalist? So kung titignan natin ang history natin na ito, na kung saan nagsimula tayo sa election 2010, magsisimula tayo dyan, and then sa katapusan, para makita natin kung ang mga Marcos loyalist ba talaga parami sila ng parami, kasi sa social media, matitibay sila eh. Lumalakas ang kanilang samahan. So na-amaze ako na sa huling panahon na ito na nauuso ang social media, especially ang Facebook at saka YouTube, kontrolado ng Marcos loyalist. Tapos sa Facebook, marami silang mga post na nagtatanggol kay Marcos. Sa YouTube, marami silang mga vlog na ang pakikipaglaban, katotohanan patungkol kay Marcos. So dahil doon, ang influence ng mga vlogger na ito, ng mga Marcos loyalist, nagkalat sa buong Pilipinas. Dalawang site ang kanilang ginamit, Facebook at saka YouTube. Ngayon, ating susundan ang topic natin ito, parami nga ba ng parami ang mga Marcos loyalist? I-check natin kung parami nga ba ng parami, kasi alam nyo kapatid, ganito eh. Ang politics globally, may nakamonitor sa taas yan. According nga dito sa Prophet Daniel, kung basahin mo, sabi ng propeta, ito niyo nakasulat. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his. And he changeth the times and the seasons, he removeth kings, and setteth up kings, he giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. So nakasulat dyan, according kay Daniel, he changeth the times and season. So ang political environment, hawak ng Diyos, kontrolado niya. Ibig sabihin, niya binabago niya ang panahon at ang oras. Ang kasaysayan involved doon. So, maiisip natin na kung ganun pala, tama si Kim Atienza na ang buhay, wither-wither lang. Kasi nagbabago nga ang political environment eh. Parang ganito lang, parang yung sisiw. Alam yung sisiw? Ang sisiw, ang tinutuka niya, mga uod. Kumakain siya ng uod. Nung darating ang araw, siya naman, ang sisiw naman na to, ang kakainin na naman ng uod. Ano lang, bumabaliktad ang panahon. So, isa may isip natin na siguro sa panahon ngayon, pumapabor sa iyo ang kasaysayan, pumapabor sa iyo ang tao, pero not all the time na even sa future, ikaw pa rin. Kasi pag dumating na yung future, magbabago ang panahon, babaguhin ng Panginoong Diyos, ano ka, laglag ka. Diba nung panahon, diba, mga ganyan-ganyan, kanya-kanyang ano yan eh. So, kung naalala nyo doon sa, excuse me, kung naalala ninyo sa 2010, tumakbo si BBM bilang senador. So, alam nyo na, pag tumakbo ang mga Marcos, hindi mo na maiiwasan yan, na itong mga kalaban ni Marcos, mga Marcos, bubuhayin nilang patay, yung matagal nang namatay. Si si President
Ferdinand Marcos, yung tatay, bubuhayin nila, tapos ibalita martial law, kalupitan ng martial law, human rights violation, malupit si Marcos, isa siyang diktador, and then may ninakaw na $10 billion. Yan ang style dyan, paikot-ikot tayo lagi dyan. So nang tumakbo si Bongbong Marcos sa pagkasenador, yung kampanya na yan, na binuhay mo yung patay, tapos sirain mo, magnanakaw, diktador. So ang nangyari, walang effect. Si Bongbong Marcos nanalo sa pagkasenador, at ang ano niya, ikapito siya. Ika-7th place. At ang kanyang nakuhang boto, according sa record na nalista ko rito, 13,169,364. So sa panahon na yan, si Bongbong Marcos sa kabila ng paninira at propaganda, nakuha niya ang 7th place. At ang number 7, amazingly, is the number of God. Ika number 7 siya, numero parang ni Lord na nakuha niya. So 13 million ang kanyang boto na naangkin. So dahil doon, lumipas na naman ang another election na naman, 2016. Titignan natin ang boto ng mga Marcos na ito kung parami nga ba ng parami. So noong 2016, nagkaroon ng pagtakbo si Bongbong, VP ang ano niya, Vice President, laban ni Kay Cayetano, ni Robredo, at naglabanan sila once again. Binuhay na naman ang mga patay na to, ang si Ferdinand Marcos, yung tatay ni Bongbong, binuhay na naman. Mamula doon sa kalagitnaan ng lagim. Binuhay na naman nila yung natutulog na mahimbing ang tulog. Binanata na naman martial law. Diktador, magnanakaw, $10 billion human rights violation. Walang tigil yan. Magugulat ka na lang pag open mo sa social media, pag open mo ng Facebook, ang wall mo, puro report, puro news, na muli naman po tatakbo sa pagkabise ang anak ng dating diktador. May ganyan dugtong. Bongbong Marcos nag-file na ng COC, ang anak ng dating diktador. Ganyan. Walang katapusan. Anding ending nun, ang mga media, sabay-sabay ang ganyan ang balita. So may isip mo na binayaran ang mga ito. And then sunod na yan, diktador, human rights violation, interviewin doon ang mga biktima ng martial law, mga kaingutan at kaumay-umay na pamaraan. And yet, dinagdagan pa, hindi pa nakontento si Pinoy, yung mga namayapa na, dinagdagan niya ng hate campaign. Alam mo ito yung hate campaign. Ang nireklamo ni Bongbong Marcos kasi mga ngampanya ka lang sana, pero wala yung galit. Si Pinoy yan panahon niya Sabi nga niya, gagawin niya lahat ng paraan para hindi maupo sa Malacanang na makabalik pa ang mga Marcos. So ang hate campaign, very aggressive yung panahon na yun. Nagtaka naman ako sa mga followers ni Pinoy na hindi man lang nakapag-realize na teka, parang mali na itong ginagawa natin kasi nagtatanim na tayo ng galit Even ang CBCP, itong mga anghel na to, wala ka rin marinig sa kanila na sabihin, Pinoy, magkampanya ka lang dyan, walang lang ganyan na hate campaign kasi bawal yan, masama yan. Walang ganyan, walang saway. Nag-enjoy ang mga tarantado sa hate campaign. Alam mo yung totoo ganito? Ang hate campaign kasi, yung hate, ito ang pinakamapanganib na lason na pwede mong ilagay sa puso ng tao. Kasi ano yan ang anger, iba yan, i-compare mo sa hate. Ang anger, nagalit ako sa iyo, may nangyari, nagalit ako sa iyo, but later on,
yung galit na nawawala yan. Especially kung lalapit ka sa akin, hihingi ka ng sorry, tapos na yan. Kasi anger lang naman yan eh. Kumbaga, ano lang saya, dumaan lang. Pero pag sinabi mong hate, hatred, nagkakampanya ka na magalit ka sa tao, ang ibig sabihin nun, ang hate, ibang usapan yan. Naglalagay ka ng binhi sa puso ng tao. Nagtatanim ka ng masamang lason, masamang binhi, nilagay mo dito para ang tao magalit sa Marcos. At ito naman ang kanyang mga minion, mga yellow minion, tuwang-tuwa naman para nai-excite pa ang kanilang kaluluwa na hindi nila alam mapanganib. Yan ang mga kampanya na yan. Kasi ano bang dahilan kung bakit pinatay ni Cain si Abel? Galit siya, hate siya. Kasi nga tinanggap ni Lord ang kanyang offer kay Abel. Ang kay Cain hindi tinanggap. So si Cain nagkaroon ng hatred. Binhi ang pumasok sa kanya. So hindi ako nagtataka kung bakit hanggang ngayon maraming mga tao na wala namang ginagawa si Marcos sa kanila, si Bongbong, wala namang ginawang masama, pero galit sila kay Bongbong, mga tarantado, itong mga walang utak. Dahil yan sa hate campaign, nilagay sa puso mo ang binhi at ang laso na yan kumalat sa buo mong katawan. So nagalit ka sa Marcos. Ang balang araw, galit ka na rin sa mundo kasi ang hate na yan na inilagay sa kampanya sa puso ng bawat Pilipino, hindi lang actually ang target si Marcos yan. Balang araw, konting diferensya, magagalit ka sa magulang mo, galit ka na rin sa gobyerno, galit ka sa kapwa, kasi ang hate hindi namimili yan. Lason yan. Yun ang itinanim ni Pinoy sa kanyang panahon sa kampanya. And yet, ano nangyari? Natapos ang 2016 na election, si Marcos nagkaroon ng boto 14,155,344. Si Miriam nagkaroon ng boto 1,444,532. Si Duterte 16,600,000 plus. So ibig sabihin, ito'y natalo siya sa alleged mayroon pang pandaraya ito. Pero granting na dinaya si Bongbong, granting natalo siya. Hindi mo ma-deny ng kanyang boto noong 2010 na tumakbo siyang senador. Nagdagdag ng 1,000,000 mahigit kasi 14 million na to eh. So nagdagdag after 3 years from 2010, after 6 years, 2010, and then pag 2016, nagdagdag ng more than 1 million. 14 million na nakuha niya. So nanalo si Duterte, nanalo si Bongbong, nanalo si Bongbong, dinaya, nagkaroon ng recount. So si Miriam, nagkaroon ng boto na more than 1 million. So ang pinag-iisipan ng tao ngayon, saan napunta ang 13 million na boto ni Bongbong kung hindi sila bumuto kay Miriam? Ay iniisip ng tao, siyempre alangan namang tatalo niyan kay Maruhas, alangan namang tatalo niyan kay Grispo. Pwede kay Grispo, pwede rin kay Binay. Pero majority ng mga bumuto kay Duterte, mga Marcos loyalists. Oh my God! Kaya kung minsan kayo mga DDS, mag-real talk tayo. Kasi ang totoo, kahit sabihin nyo pa na ang DDS, 16 million DDS, hindi yan totoo. Kasi may mga Marcos loyalists bumuto kay Duterte. Kasi nga ang iba tumalon kay Duterte. Kasi nung panahon naalala nyo, mayroong Dukay, Duterte, Cayetano, mayroon ding Aldab, Alyansang Duterte at Bongbong. Yung samahan ng Aldab ang nagkampanya na Duterte, Bongbong dapat. So maraming naniniwala na itong ang nabuto ni Bongbong na 14 million mahigit. Samantala nakuha ni Miriam na presidente siya 1 million lamang mahigit. So ang the rest doon majority pumunta kay Duterte, kaya landslide si Duterte na ang kanyang 16 million. Mayroong DDS, mayroong diehard supporter, Duterte supporter, pero wag kang magsabi at wag kang magsalita na 16 million, wala yan.
Mayroon lang pero hindi mo makuha kung ilan ang DDS diehard supporter. Kasi ang mga Marcos loyalist tumalon dyan. Pero ang makagandahan nito, kahit sabihin nyo pa nga ang mga DDS 16 million, wala nang pakialam ang Marcos loyalist sa inyo, di ba? Hinahayaan na kayo. Kasi nga importante lang naman kasi sa mga Marcos loyalist na iboto nila si Bongbong at yun lang, tapos kung wala na, doon sila sa kabila. Basta kung sino sinusuportahan ni Bongbong, doon sila. Yun eh. So, dahil doon, from 13 million after 6 years, naging 14 million plus. May nagdagdag na 1 million. Now, dumating yung panahon na si Amy Marcos nung tumakbong senador 2019. Diba? So, balik na naman tayo sa kabubuhan. Binuhay na naman ang Dilawan, yung namatay na. Yung namatay ng tatay ni Amy, binuhay na naman. Pagkabuhay, Allah, martial law na naman, diktatorya, human rights violation, lumabas na naman sa mga pahayagan ng karahasan ng martial law, biktima ng martial law, pagnanakaw, $10 billion, mga ganyan. Ang pagkatapos ng eleksyon, nanalo si Amy Marcos, nakakuha ng 15,882,628. So close na close sa 2 million. Sa 16 million. Ang kanyang boto malapit sa 16M. So kung titignan mo from 2013, after 9 years, ang 13 million naging almost 16 million. So maisip mo, dumarami nga ang mga Marcos supporter at Marcos loyalist. 'Di ba? So ano na ang propaganda nyo na pagnanakaw, martial law, human rights violation? Nasaan na? Bakit nananalo ang Marcos sa halalan? Alam niyo kung bakit ganito? Ang mga Marcos loyalist, kaya sila loyal kay Marcos. Dalawa lang yan eh. Loyal sila kay Marcos, it is because ang mga project ni Marcos na pandaigdigan ang quality, yun ang kanilang basis. Gusto nila si Marcos, loyal sila kasi ang tatay visionary, nagtayo, pinaunlad ang bansa sa mga infrastructure. And then pagkatapos noon, kaya tinatawag sila na Marcos loyalist kasi nga sila ang tagapagtanggol ng mga Marcos. Kahit saang lugar, kahit sa internet kalumaban, lulabanan kanila. Kasi alam nila na pag binibira mo si Marcos at ang mga Marcos hindi lumalaban. So itong mga Marcos loyalist, ang tagapagtanggol nila sa internet, sa social media, ito ang kanilang mga abogado na walang bayad ang serbisyo para ipagtanggol ang kanilang iboboto. At ang pinakamasaklap nito, kasi ganito, ang mga Marcos loyalist, mayroon silang slogan. At ang slogan na ito ang nagpapalakas sa kanila. Kaya ang kanilang pader na sinasandalan matibay, kasi sila ang titibay din, kaya sila tumitibay. Anong kanilang slogan? Marcos pa rin. 'Di ba? 'Yun ang slogan ng mga Marcos loyalists. Kung bakit malakas sila sa social media, ang kanilang slogan nagmula sa 1986. Marcos pa rin. So ibig sabihin ganito, kahit pagbintangan mo si Ferdinand Marcos, yung presidente, na siyang pumatay kay General Luna, siyang pumatay kay Andres Bonifacio, siya ang pumatay kay Emilio Aguinaldo, Marcos pa rin yan. Marcos yan, di magbabago. Kahit sabihin mo pa si Bongbong Marcos, piki ang kanyang diploma, si Bongbong Marcos, walang utak, lahat na lang
Si Bongbong Marcos, lahat ng pangit sabihin mo, Marcos pa rin yan. Kaya sila matibay. So hindi mo sila pwedeng buwagin kasi nga ang kanilang slogan, close deal. Close deal, tapos na. Kahit ano pang paninira niyo. Kaya wag ka magtaka sa social media, kahit paninira ng Rappler at ang kasamahan niyang mga media, mga report na martial law, ganito, piki, ang Oxford University, wala siyang ang diploma niya, hindi siya kag-graduate, degree, ang comment sa ilalim, Marcos pa rin. Anong gawin mo ngayon dyan? So ang final analysis ganito, within the maximum of 9 years, from 2010 to 2019, ang mga Marcos loyalists, ang kanilang paninira, hindi umubra, dumarami ng dumarami. So ibig sabihin, dagdagan pa ng street survey ngayon, ng street survey sa online, live na survey, si Bongbong Marcos nangunguna sa pagka-presidente. So ngayon, ang False Asia, FALSE, tapos ang SWS survey, may problema. Ngayon kaya hindi nila alam kung paano sila papasok. Kasi dati, pag survey, ganito tulad dito, pumapasok ang False Asia, SWS survey, may mga kandidato na silang, pero ngayon wala silang makita, nahihirapan yata sila eh. Kasi sa dami ng online survey, lalo na dito sa street survey, parang nawalan sila ng kabuhayan. Nawalan sila ng kinita dahil sa mga survey na ito ng mga vlogger at ng mga online sa mababasa mo sa net. So ibig sabihin, kung ganito pala kahit siraan mo ang siraan ng mga Marcos, parami sila ng parami. 1 million ang nagdadagdag every election, more than that. So from 13 million, ngayon, 16 million na sila. Diba? I-close mo na, isarado mo na sa 16 million. Itong pinakamasama sa lahat. Nang ibig sabihin, hindi mo na mapitagumpay ang mga Marcos loyalists sa kanilang adhikain na si Bongbong Marcos. Ibalik nila sa Malacanang, tagumpay ang kanilang hangarin. Maliban na lang siguro kung assassinate mo si Bongbong at may patayin ka sa kasamahan mo para magkaroon na naman ng igsawan para si Bongbong patalsikin o hindi na makapasok, pabintangan itong pamilya na to. Pero sa palagay ko, malayo na eh. Wala na. So sa mga Marcos loyalist dyan, kumpadre, ako'y umahanga sa inyong pakikipaglaban sa katwiran, sa kaalaman, gamit ang Facebook at ang YouTube laban sa mga dilawan na naninira sa mga Marcos. So umahanga ako sa inyo, believe ako sa inyo, dahil nakikita ko, lumilipas yung maraming taon at panahon, unti-unti kayo nagtatagumpay. So ituloy nyo lang ang laban, huwag kayong gumamit ng karahasan, paninira, katotohanan lang sa internet, i-share nyo. So maraming salamat, to God be the glory alone.